Ang nakaraan, mabilis na sakop ng pangkat ng ating bida ang magkabilaang pader ng teritoryo ng Cab Oldie. Iyon ay dahil sa mga general ni Ghislaine na si Gillian at si Kaor. Na ngayon ang ating bida naman ay papunta sa tarangkahan para buksan ito at makapasok ng buo ang hukbo ng ating bida. Pagpapatuloy, walang imek, tahimik, puno ng katahimikan ang paligid na parang pinawi ng hangin ang bawat tunog. Napakalalim ng katahimikan na nagdulot ng malakas na dagandong sa dibdib ng bawat isa. Isang nakakabinging katahimikan. Katatapos lang ni Ghislaine patumbahin ang 5 pinakamagagaling na kabalyero sa lugar na ito, sa loob lamang ng ilang iglap. Walang nakapag-isip na magtatapos ng ganoon kabilas ang labanan, kahit palimalaban sa iisa ang mga naganap na laban. Nang inig sa takot at pangangilabot ang bawat sundalo ni Conde Cab Oldie, sunod-sunod silang umatras, nang nagsisimulang maghanap ng butas sa linya para makatakas. Kahit tawagin pa siyang halimaw, napakababaw na paglalarawan yun sa kapangyarihan na ipinakita niya. Sino nga ba ang taong ito, at paano siya nakapasok sa lugar na ito na taglay ang ganoong antas ng kakayahan? Matapos paslangin ang mga kabalyero ni Conde Cab Oldie, tahimik na iginalaw ni Ghislaine ang kamay niya. Isang galaw na tila sinasabi na walang saysay ang pagsasalita. Agad namang sumigaw ang isa sa mga kabalyero ng Fenris. Sige, tapusin natin ang natitira. Kabaliktaran ng mga kaaway, puno ng tiwala at pagmamalaki ang mga mukha ng mga kabalyero ng Fenris. Sa sandaling bumaba ang kamay ni Ghislaine, sabay-sabay nilang pinalabas ang kanilang mana at sumugod sa mga natitirang kalaban. Hahaha, astig talaga ang aming pinuno. Nakakamangha pa rin kahit ilang beses ko nang nakita. Ang galing, ang galing. Susubukan kong makasabay. Tuwang-tuwa na sigawan ng mga tauhan ng ating bida, na lalong lumakas ang loob ng mga ito na lumaban dahil sa taglay na lakas na pinakita ni Ghislaine. Dahil sa ipinakitang lakas ni Ghislaine, nag-umapaw ang lakas ng loob ng mga kabalyero ng Fenris. Parang isda sa tubig na sumisid sila sa gitna ng labanan, ginagawang basang sisiw ang mga kalaban. Sinubukan pang labanan ng mga sundalo ni Cab Oldie, ngunit walang saysay ang kanilang pagtutol. Ang kanilang depensa, kahit pa sinusuportahan ng kanilang pinakamalaking puwersa, ay gumuho ng parang tinapyas na pader. Sa di kalayuan, nakamasid si Jaemon sa sitwasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tapos na, mula pa sa simula, alam niyang kalaban ito na hindi niya kayang harapin. Kahit pa sorpresa ang kanilang pag-atake, ilang minuto pa lang ang nakakaraan ngunit malapit nang maubos ang kanilang buong puwersa. Sa kanyang limitadong kakayahan, ang nagawa lamang niya ay tumagal ng sapat para maiwagayway ang kanyang espada ng ilang beses. Maging siya ay hindi napagtanto kung gaano kahalaga ang gawaing iyon. Ang tanging pumabor sa kanila ay walang mga archers na dala ang mga puwersa ng Fenris. Ibig sabihin, ang mga nasa labas ng pader ng kastilyo ay ligtas pa sa ngayon. Nagbigay ito ng kaunting panahon sa kanila para makahinga. Ngunit malapit na ring magwakas ang bentahang iyon. Ang mga sundalo ay hindi lang basta-basta nakatayo. Boom! 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 Sa sandaling tuluyang naagaw ang mga pader, nagsimulang tumunog ang tambol ng digmaan sa kampo ng Fenris. Hudyat iyon sa kanilang mga sundalo na nasa magkabilang panig na sumugod. Tila handa na rin sila sa mga hagdan. Malapit nang magsimulang umakyat ang mga sundalo sa labas ng kastilyo. Sa ganitong bilis, tiyak na mabibingwit ang kanilang tarangkahan at magtatagumpay ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na sigawan ang umalangaw sa di kalayuan. Nang maintindihan ni Jaemon ang tunog na iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Mga karagdagang puwersa, darating na ang kanilang mga kaalyado. At sa lakas ng sigawan, palatandaan iyon na kailangan nilang magtiis ng kaunti pa. Kung makakapagtiis tayo, mapapa-atras natin sila. Mag-aaksaya ng oras ang mga puwersa ng Fenris sa pag-akyat sa mga pader. Kung darating ang kanilang mga kaalyado bago pa man tuluyang mawasak ang kanilang depensa, may pag-asa pa silang maitaboy ang mga kalaban ng sistematiko. Upang maiwasan iyon, kailangang depensahan ang tarangkahan ng kastilyo, anuman ang mangyari. Kung mabuksan ang tarangkahan at sumugod ng sabay-sabay ang malaking puwersa sa labas, kahit ang mga karagdagang puwersa ay hindi makakaiwas sa pagkatalo. Kung makakapagtiis lang tayo ng kaunti pa, isip-isip ni Jaemon. Habang nag-aalinlangan, isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan.
Sa pagmamadali ng sitwasyon, napabayan niya ang mekanismo sa tarangkahan hanggang ngayon. Ang tarangkahan. Wasakin niyo ang lahat ng pihitan para sa tarangkahan. Gawin nating imposible para sa kalaban na buksan ng madali ang tarangkahan. Ang tarangkahan ng Cab Oldie Castle ay pambihirang kapal. Para labanan ang mga battering rams, ang portcullis sa loob ay itinayo rin ng napakakapal. Bilang isa sa pinakamagagaling na rehiyon sa Hilaga sa pagmimina ng bakal, hindi tinipid ang kastilyo sa paggamit ng asero. Upang maiangat ang napakabigat na portcullis, 4 na pihitan ang kailangang paandarin ng sabay-sabay. Kung masira ang mga pihitan, hindi mabubuksan ang tarangkahan sa karaniwang paraan. Kahit ang mga nasa loob ay kailangang sirain ang mekanismo para mabuksan ito. Ang pag-aayos ng pinsala sa ibang araw ay nangangailangan ng malaking mapagkukunan, ngunit mas mainam iyon kaysa sa tuluyang masakop ang kastilyo. Ang kabalyerong nakadestino malapit sa tarangkahan, na siyang nangangasiwa sa kanilang mga puwersa, ay kumilos ng walang pag-aalinlangan nang marinig ang utos ni Jaemon. Dinurog niya ang lahat ng pihitan na kumokontrol sa portcullis. Iyon ang kanyang huling gawain. Gumalaw ang dila ni Ghislaine sa inis nito, muntik nang maabyutan ang kabalyero, gahibla na lang ng paghinga ang pagitan. Nabalutan ang katawan niya ng dugo ng kanyang mga kaaway, na ang itsura ngayon ng ating bida ay para bang isang matador na puno ng kulay pula na mula sa dugo ng mga kalaban ang kanyang buong katawan. Matalas ang isipan ng commander ng kalaban. May tao pala rito na marunong mag-isip ng mabilisan, bagaman sandaling nakipaglaban siya sa ilang kabalyero, sandali lamang ang mga labanan dahil sa kanyang pambihirang bilis. Ngunit ang commander ng kalaban ay nagawa sa maikling sandaling iyon na bawasan ang mga puwersa sa pader at bumuo ng estratehiya upang antalahin sila sa tarangkahan. Karaniwan, ang mga nasa ilalim ng ganitong uri ng supresang pag-atake ay magkakalat sa pagkalito o otres. Bagaman kaaway ito ng ating bida, karapat-dapat purihin ang mabilis na pagdesisyon ni Jaemon at pagiging desidido ng commander. Kakain ng gusto ng oras ang pagwasak ng pader na ito. Hindi madaling pasukin ang disenyo ng tarangkahan ng kastilyo. Kahit pa dumating ang mga karagdagang puwersa ni Cab Oldie at sa huli ay mabuksan ang tarangkahan, kailangang sumugod sa mga alon ang mga puwersa ng Fenris. Sa kasong iyon, hindi nila ganap na magagamit ang bentahe ng kanilang mas malaking bilang. Tumingin-tingin si Ghislaine sa paligid. Ang pananambang ay naging matagumpay. Ang kanilang panig ay walang nasawi, samantalang halos nalipol ang kalaban. Ang desisyon na magpadala ng isang maliit na piling puwersa ay nagbunga ng pansamantalang kapangyarihang mapanira na walang katulad. Hanggang dito na lang ba? Tanong ng ating bida sa sarili, dahil hindi niya nagawang buksan ang tarangkahan, na ang ibig sabihin ang sunod na plano ay hindi na magagawa, kaya mabilis itong nag-iisip ngayon sa kung anong dapat gawin nila. Ngunit ang pagpapatuloy ang problema ngayon. Sa maikling panahon mula nang magsimula ang labanan, naubos na ng mga kabalyero ang halos lahat ng kanilang mana. Maliwanag ang kanilang pagod, habang ang liwanag na bumabalot sa kanilang mga espada ay unti-unting lumalamlam. Kung pipilitin pa nila ang kanilang sarili sa ganitong estado, tiyak na bibigay sila, na mauuwi sa pagsusuka ng dugo. Imposibleng labanan ang mga papalapit na kaaway sa kanilang kasalukuyang estado. Ibinaling ni Ghislaine ang kanyang tingin pabalik sa mga pader ng kastilyo. Bagaman masigasig ang pag-akyat ng kanilang mga puwersa, darating ang pangunahing puwersa ni Cab Oldie bago pa man sila tuluyang makatawid sa mga pader. Napakabagal. Hindi pa rin sapat iyon, isip-isip ni Ghislaine. Wala nang magagawa. Ang mga tropa ay mabilis na tinipon mula sa iba't ibang lugar, kaya kulang sila sa maayos na pagsasanay. Siyempre, kahit pa madagdagan ang kanilang bilang sa pagdaan sa mga pader, hindi sila matatalo. Ngunit ang paggawa nito ay tiyak na magbubunga ng mga kasawian. Mula sa pananaw ni Ghislaine, kung saan prioridad ang pag-ingat sa kanyang mga puwersa, malayo yun sa isang ideal na resulta. Ang pinakamainam na hakbang ay buksan agad ang tarangkahan ng kastilyo, bumuo ng kanilang mga hanay, at talunin ang kalaban gamit ang nakatataas na puwersa. Kainis, nakakapagod, pero wala nang ibang pagpipilian. Mahina lang na tumawa si Ghislaine. Kahit hindi buksan ang tarangkahan, abot kamay na ang tagumpay. Kahit pa dumating ang pangunahing puwersa ni Cab Oldie, hindi nila matatalo ang mga puwersa ng Fenris.
Ngunit walang dahilan upang tanggapin ang hindi kinakailangang pagkawala kung mayroon siyang paraan upang protektahan ang kanyang mga kaalyado. Bagaman malas para sa commander ng kalaban, ang sitwasyong ito ay inaasahan na ni Ghislaine. Marahil ay may mas pino at epektibong paraan, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Lumayo kayo sa akin, lahat kayo, utos ng ating bida sa kanyang mga tauhan. Iwinagayway ni Ghislaine ang mga kabalyero sa paligid niya pabalik at iniunat ang kanyang espada pasulong. Si Jaemon, na nerbyosong nakatingin sa tarangkahan ng kastilyo, ay sumigaw ng tagumpay nang huminto ang mga puwersa ng Fenris sa kanilang mga galaw. Nagawa natin, sa ganitong bilis, kaya nating magtiis hanggang sa dumating ang mga karagdagang puwersa. Mas mabilis kumilos ang mga karagdagang puwersa kaysa sa inaasahan ni Jaemon. Ganoon nga ang reputasyon ng mga sundalo ni Cab Oldie bilang isang malakas na puwersa sa hilaga. Hindi magiging madali ang pagbukas ng tarangkahan. Kahit pa kayang gamitin ng mga kalaban ng mana, ang pagdurog sa makapal na portcullis at tarangkahan ng kastilyo ay aabot sa daan-daan, kung hindi man libu-libong hampas ng sandata. Sapat na iyon para magbigay sa kanila ng oras hanggang sa dumating ang mga karagdagang puwersa. Siyempre, kahit naharangan ng tarangkahan, kailangan pa rin nilang makisali sa magulong labanan laban sa mga kalaban na umaakyat sa mga pader muli, at dahil sa pagkakaiba ng lakas, hindi matitiyak ang tagumpay. Mas mataas ang tsansa ng pagkatalo, isip-isip ni Jaemon. Ngunit kung ang tsansa ng tagumpay ay maaaring madagdagan, kahit kaunti lang, kung gayon, ang pagpili sa landas na iyon ay ang mas tamang gawin. At doon nagtatapos ang kanyang tungkulin. Malamang mamamatay na ako, bulong ni Jaemon sa kanyang sarili na may mapagpakumbabang ngiti. Matagal nang nawala ang pagkakataon na tumakas. Ang mga puwersa ng Fenris ay umaakyat na sa magkabilang panig ng mga pader, at ang mga sundalo na nagtatanggol sa kanila ay nalipol na. Maging ang kanyang personal na mga gwardya ay bumagsak na sa pagtatanggol sa tarangkahan, iniiwan si Jaemon na nag-iisa. Kung balak niyang tumakas, dapat ay ginawa niya iyon sa simula pa lang ng labanan. Ngunit kung ginawa niya iyon, baka mas mabilis na nalipol ang kanyang mga puwersa, at nasira ang tarangkahan. Ito na ang pinakamahusay na magagawa ko. Bilang isang commander, nagawa niya ang lahat ng nasa kanyang kapangyarihan. Sadyang mas malakas lang ang kalaban kaysa sa inaasahan niya. Kailangan niyang maging kontento sa pagpapatagal sa kanila, kahit sandali lang. Bumantong hininga ng malalim si Jaemon, inilabas ang kanyang espada, at hinarap ang naghihintay sa kanya. Ako na ba ang susunod? Sa harapan niya ay nakatayo ang isang assassin, ang mukha ay nakatago sa likod ng isang itim na maskara, ang katawan ay nababalutan ng isang kapa. Sa isang walang pag-aalinlangan na tono, nagtanong si Jaemon, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Gusto ko lang malaman kung sino ang papatay sa akin. Belinda, isang karangalan na mapatay ng isang tao na kasing husay mo. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, nagsalita si Belinda. Ikaw yata ang commander dito. Paano kung sumuko ka at makipagtulungan? Mukhang may kakayahan ka, kaya baka palayain namin ang buhay mo. Dahil sa iyo, medyo naantala kami. Hindi yan mangyayari, sagot ni Jaemon. Kung hindi, mamamatay ka ngayon rito. Paano tatawaging isang kabalyero kung natatakot sila sa kamatayan? Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi na ako makakapaglingkod pa sa aking kamahalan. Sa isang ekspresyon na walang pag-aalinlangan, itinaas ni Jaemon ang kanyang espada. Wala nang sinabi pa si Belinda habang nawawala siya sa mga anino. Inalok niya si Jaemon ng pagkakataon, iniisip na baka maging kapaki-pakinabang siya sa pagpapatatag ng kastilyo matapos itong masakop. Ngunit dahil tumanggi siya, tapos na ang usapan. Kapag nakagawa na ng desisyon si Belinda, hindi na siya nag-aaksaya ng enerhiya sa pagsisisi. Isang napakabilis na paghiwa ang ginawa ni Belinda. Sa isang galaw lang, bumulwak ang dugo mula sa braso ni Jaemon. Isang sunod-sunod na atake ang sumunod, na nagpipilit kay Jaemon na umatras ng paulit-ulit. Bilang isang kabalyero ng kaharian at Master of Arms, may kakayahan si Jaemon. Ngunit hindi siya sapat na katapat ni Belinda, na mas naging mabagsik pa kaysa dati. Sa muling pag-atake ni Belinda biglang narinig ang tunog ng banggaan ng bakal. Bahagyang napigilan ni Jaemon ang isa sa mga pag-atake ni Belinda.
Nawasiwas ang kanyang kapa, at mula sa loob, ilan pang punyal ang lumabas. Sunod-sunod na pagbulwak ng mga dugo ang naglabasan sa katawan ni Jaemon. At doon, natapos ang laban. Si Jaemon, na tinusok ng mga dagger ni Belinda, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Kumikislap ang kanyang paningin habang pumipikit siya ng ilang beses. Sa isang humihinang boses, binulungan niya ang kanyang huling mga salita. Dahil kay Baron Fenris, ang hilaga ay mahuhulog sa matinding kaguluhan. At sa huling salitang iyon, nalagutan ng hininga si Jaemon. Sa modernong panahon, ang terminong "master" ay isa ng titulo kaysa sa pagtukoy ng kasanayan. Ito ay dahil walang malinaw na pamantayan upang tukuyin ang pagiging master sa isang larangan. Dahil dito, kahit sa mga tinutukoy na masters, may mga pagkakaiba sa kasanayan. Ang titulo ay higit na kinikilala ng mga tao, batay sa mga nagawa, katanyagan, at ipinakitang kakayahan ng isang individual. Kinikilala lamang sila ng mga tao bilang karapat-dapat sa pangalan. Mayroon ng malinaw na pamantayan para sa pagiging master ng pinakamataas na antas ng paggamit ng espada. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Sinimulan ni Ghislaine na lagyan ng mana ang kanyang espada. Habang nagtitipon ang mas maraming mana, nagsimulang manginig ang espada, na nagkakaroon ng mahinang pulang kislap. Ito ang tinatawag na mana blade, na itinuturing na tanda ng mga tunay na kabalyero. Ngunit hindi tumigil si Ghislaine doon. Ibinuhos niya ang mas marami pa niyang mana sa espada. Ang panginginig ng espada ay lalo pang lumakas, at ang kislap nito ay lalong naging maningning. Nagmasid ang mga kabalyero na nakapaligid, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kanilang pagkamangha. Ang liwanag na nagmumula sa espada ay lalong lumiwanag na nagsimulang kumalat sa paligid, na binibigyan ng liwanag ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Ang liwanag, na kumalat sa labas, ay biglang lumiit pabalik, nagiging mas matindi pa kaysa dati. Ang nakaimbak na mana, na hindi kinaya ang napakalakas na puwersa, ay nagbabantang sumabog sa bawat direksyon. Ngunit nag-focus si Ghislaine, inilalayo ito at kinokompirma muli. Ang walang katapusang lakas ng mana. Sa ngayon, ang pulang kislap na nagmumula sa kanyang espada ay hindi nakaraniwang liwanag. Napakaliwanag nito, tulad ng nagliliyab na araw, na ang mga nanunood ay nangingit ng kanilang mga mata at kusang loob na umatras. Gayunpaman, patuloy na inulit ni Ghislaine ang proseso ng walang tigil. Ang kanyang ekspresyon ay parang malamig na yelo, at hindi natitinag sa kanyang pwesto na parabang isang marmol na rebulto. Hindi ito isang pamamaraan na kayang isagawa sa pamamagitan ng basta-basta na pag-channel ng malawak na dami ng mana. Nangangailangan ito ng kontrol sa sariling kapangyarihan, isang pag-unawa sa mga prinsipyo nito, at isang matindi, walang tigil na determinasyon upang maipakita ang sariling pagsasakatuparan sa mundo. Kailangang maging perpekto ang lahat ng elementong ito. At natagpuan ni Ghislaine ang lahat ng iyon. Ang tanging kulang sa kanya ay sapat na mana. Gayunpaman, sa maikling sandaling ito, maaari niyang gamitin ang pamamaraan, salamat sa laso ng Blood Python, na labis na nagpalakas sa kanyang kapasidad ng mana, at sa matinding pagsasanay na nagpalakas sa kanyang katawan upang matagalan ang bigat at pagod ng katawan. Ang nakaimbak na mana, matapos na maging condensed sa limitasyon nito, ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang liwanag ay nagkaroon ng bagong anyo. Hindi na lang ito isang mahinang kislap na nakakapit sa gilid ng espada. Ang mga kabalyero na nakasaksi nito ay sumigaw sa pagkabigla. Ano iyan? Mamana, paano ito humahaba ng ganoon kalayo? Ang liwanag, parang naglalagablab. Ang liwanag, na dati kumikislap tulad ng usok, ngayon ay umabot ng malayo sa haba ng espada, humahaba ng diretsyo. Mas maliwanag ito at mas mainit kaysa sa nararamdaman nilang init ng araw sa kanilang balat, na nagdudulot ng pagkamangha at paggalang sa lahat na nakakita nito. Ito ay isang enerhiya na napakalakas na walang sinuman ang naglakas loob na isipin na hawakan ito. Ito ay isang espada na kayang tag-in ang anumang bagay. Isang pagpipino ng mana na lumampas sa mga limitasyon nito, ang pinakamataas na pagpapahayag ng kapangyarihan. Isang pamamaraan na pumihil sa mga prinsipyo ng mundo sa loob ng sariling kalooban at muling binago ang mga ito. Isang Blade of Light. Ang Aura Blade. Sa paglipas ng panahon, nag-iiba ang pangalan nito,
ngunit ang pinakatanyag na termino ay nagmula sa sinaunang imperyo, na tinawag itong ganitong pangalan. Sa sinaunang imperyo, tanging ang mga kayang gumamit ng Aura Blade ang kinikilala bilang tunay na masters. Hinawakan ni Ghislaine ang espada na nilagyan ng aura sa parehong kamay at dahan-daang binawi ito. Bawat galaw ng espada ay naglalabas ng maliliit, maningning na mga partikulo ng liwanag, na kumakalat na parang isang landas ng mga bituin. Ang tanawin ay napakaganda na ang lahat na naruroon ay nakatayo ng hindi kumikilos, ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang. Kay Ghislaine, iniiwan ang mga nakamanghang tao sa likod, huminga ng malalim si Ghislaine, pagkatapos ay mabilis na iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa mahigpit na selyadong tarangkahan ng kastilyo. Isang nakakabulag na liwanag ang agad na bumalot sa paningin ng bawat isa. At habang kumukupas ang liwanag, boom! Napakatinding ingay ang maririnig. Ang tarangkahan ng kastilyo, na ngayon ay nahati sa dalawa, ay nagsimulang bumagsak na may malakas na dagandong. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.